Hello everybody. How you doing? How you doing? How you doing? Okay, let's get right into it. Anong nangyari sa ang bandang Shirley? Yun nga kasi ano siya grooming issue siya eh. Bakit sinesensor mo sarili Grooming mo? issue siya, grooming Yan, issue. sabihin mo, it's a grooming issue. Kasi meron silang fan na 17-year-old na nag-reach out sa kanya. Na sobrang idol ko po kayo, sobrang solid ng set nyo. Dahil po dyan, na-inspire po ako magsulat ng kanta, ganun. Eh di siya naman, parang natuwa siya. Uy, sige, kung kailan ka libre, usap tayo about music. Okay na? Diyan nagsisimula Then yun, naging sila. 30 si guy, 17 si girl. 30 yung guy, 17 yung girl. Yes. Hello. Okay, sige, continue. Tapos yun, ayan na, lumabas na yung mga ibang toxic na ugali niya. Nung lalaki. Then nung nag-break sila, tinatry niyang i-ship sa ibang ka-member niya. Parang binibenta niya, ganun. Sinama pa dun sa GC. What a fucking loser. Diba? Tapos ayun, na-realize ni girl, kasi ngayon, grown up na siya na, tayo na, nag-groom pala ako ng hayop na to. Kasi lumabas yung issue ni Neil Gaiman, diba? Okay. Tapos nag-post siya sa Reddit about dun sa certain guy na yun. Okay. Kasi dun si guy daw, idol din si Neil Gaiman. Ganon. Ayun lang. Oo. Kaya pala. Dun, it all interconnects. Oo, puta. Tapos sumingit pa tong putang inang Bullet Dumas na to na nuknuka ng pangit. Pogi kasi natin no? Pero okay lang, tuloy mo. Nag-chat, san ka? Jute sex tayo, hehe. Tangina sabi ko, alam mo na panood ko si Bullet Dumas nung kinover niya yung kanta ng Sugar Free, yung Burnout. Gusto ko siya sapakin. As in, binaboy niya yung kanta eh. Minurder niya yung kanta. So after nang di na ako nakinig sa kanya kasi parang nasira na first impression siya sa akin. Oo. Delicate naman lumabas tong issue, tangina mo. Oo. Pangit mo na nga kumanta. Manya ka pa. Alam ko sabihin mo, pangit ka na nga kumanta. Pangit ka pa. Bastos ka pa, di ba? Kaya, pogi kasi natin. Alam mo, dahil sa mga issue na yun, na ako sa indie scene dito. Na ano ka? Yung sabihin na off. Na-off ka? Sabihin na natin hindi lahat, pero tayo mga galawan, yung pangit. Buti pa sa metal eh. Sure ka ba? Pero di natin sure. May mga loser din sa metal scene eh. Hindi kasi for me hindi lang naman siguro, hindi lang naman talaga sa indie scene nangyayari yan. Pero surprising na may nangyayari din sa indie scene. Kasi ako ang perception ko kasi sa indie scene, kahit saang bansa. Tsaka ano yun? Hold on. Sige. Okay, hindi. Ang tingin ko lang kasi sa indie scene, more on the expression, more on the art itself. Yes. Walang kung ano mang mali siyang katarantaduhan. Pero dahil dyan, sa nangyari sa ang bandang Shirley, nagbago na rin tingin ko. Kaya naintindihan kita. Sabihin na natin hindi lahat, pero porket nagbanda ka lang, entitled ka namang ganun. Oo nga, hindi kasi, Kupa lang po. ano nga dyan meron kasi dyan, sinisisi ko rin dyan kahit paano yung groupie na culture. Is it a culture would you consider it? Hindi kasi, normal naman sa mga bata maamay sa banda eh. Normal lang naman yan na mag-look up sa kanila eh. Ito lang, nataon lang na in-idolize nila Predator. Hindi naman nila alam eh. Kasi hindi nila alam. Kasi yung girl, na siya, grown up na siya, nasa 20s na siya ngayon eh. Ngayon niya lang na-realize na, pucha, biktima pala ako. Kaya niya nilabas sa Reddit yun. With print screen with screenshots ng mga chat. May receipts. Yes. Kaya, ayun, buti nag-disband na sila kasi kahit naman ako member ng bandang Shirley, di ko na kayang ituloy pag gano'n yung ano pa ba tingin kalala sa inyo? yung issue. Di ba? Ano pa ba magiging tingin sa inyo nun? Kayo yung Predator band. Diba? Pero ang problema lang kasi dyan, nadamay lahat. Mga cradle snatcher. pero ako, bullshit para sa akin kapag sinasabi ng ibang band members na wala silang alam. Hindi. Kapag hindi sila aware sa nangyari, hindi. Alam mo yun, nagtahimik ka na lang. Sila rin, full support sa relasyon nila eh. Ewan ko, kung alam man nila o hindi, at least sana meron ka man lang na amoy. Nag-voice out ka man lang, bata pa yan ah. Oo nga eh. Pamangkin mo na yan, 17 years old, 30 ka. May mga lalaki kasi na, babae rin naman, na mahilig sa bata, sa bagets. Kadiri nga eh. Kasi, tingin ko naghahanap lang sila ng mga mamamanipulate nila kasi hindi, tsaka mas malapit sila sa mga yun kasi madali mamanipulate. Yun nga, gullible, very impressionable, tsaka
hindi kasi nila kayang i-manipulate yung kaidaran nila. Sabi ko last time yun, di ba? Na, yung mga kaidaran yung nila. mga yan kasi hindi nila kayang sumabay sa mga kaidaran nila eh. Yun nga, kasi nga, parang naamoy na yung bullshit nila. Diba? Ganun. Parang cynical na sa kaidaran nila, ganun. Tawa ako dun sa term ni Bullet Dumo, jute sex daw eh. Putang ina mo. Ano ba yun? Hindi, jutes kasi yung term dati sa marijuana. Sindi tayo, then parang si Sino? Si Smoke and Fuck. Sa kanya naman jute sex. Tangina, sarap yung tug sa pader eh. No? Gagi ang lolo ko, hindi ko alam yung salitang yung jute sex ang puta. Hindi kasi ang intindi ko doon sa jute sex. Jute siya. Jute siya tapos mag-sex sila, jutay sex, parang ganun. Itong mga to, kala mo naman kalalaki ng mga edits eh. Hindi naman sa ganun eh. Parang, ang loser ang puta. Porket banda kayo. Diba? Yun nga. Well, ano kasi yan eh, parang hindi kaya may pagka-cultish yung utak nila na kaya nilang mang-control. Diba? Feeling nila kasi porket na mentor na kaya ko tutuin. Yan. Yun nga. May kilala akong ganyan eh. Na mas matanda pa sa akin. Meron siya naging girlfriend na below 20 at that time. Tapos, napansin ko nga rin na hindi niya kayang magpasagot ng kaidaran niya. Kaya, doon siya sa mas bata. Ang creepy nun, sobra. Hindi ko ma-defend. Hindi ko hindi sa depende rin talaga kung okay naman magigets mo kung halimbawa si girl 27 na. Sige, nasa 40, okay lang yun eh. Pero yung 30 tapos teenager, 17, kaalis lang ng high school, tayo na may problema ka, bro. And when did we come to the point na we are normalizing things that aren't normal, 'di ba? Sample na lang dyan si yung teacher. Dati yung pinag-usapan natin. Yung estudyante ko noon, ngayon asawa ko na. Putang ina. Kadiri talaga, gago. Diba? Ganun lang. Nakakalungkot dito sa Pinas na late lang nare-realize yung grooming. Actually, oo. No? Lang. Napansin ko, kung hindi pa dahil sa internet, hindi pa tayo matututo masyado eh. Parang, ano pa nga tayo, pansin ko, nasa infancy pa tayo eh. Yung parang ngayon na lang na-realize na biktima sila, di ba? Ngayon lang na-realize na illegal pala yung gawain na ganyan, na merong, may predatory behaviors pala yung mga well-known celebrities, ganun. Pero ewan ko, kasi dati diba napag-usapan natin yung kay Pepsi. It was wrong back then, still wrong now. Ganun. Pero, I don't know, ever developing naman tayo, I suppose. I think so. Pero, yun nga, sana naman mag-progress pa tayo sa country. Kasi sobrang behind din tayo eh. Tayo nga yung country na, sinabi ko na to doon eh. Tayo yung country na 10 steps forward, 20 steps back. Sana, sana nga merong law na bawal. Kaso wala kasing law na nag-a-apply para dyan sa grooming na yan. Wala pa nga dito, ba? Wala pa dito, hindi ko alam. Wala pa akong nakikitang na-apprehend dahil doon. Kaya they can get away with anything. Dahil nga tsaka ginagaya din ng Pilipinas yung mga weird relationships from abroad. Oo nga, isa pa yun. Alam mo yung concept ng throuple? Ano yun? Ano yung throuple? Ngayon mo lang narinig? Ngayon ko lang narinig. Paki-elaborate. Then nag-originate to somewhere sa United States, alam ko eh. Nung ni-research ko, around the 90s, 1994, ganun. Basically, yun eh. Di ba may couple, dalawa kayo? This time, 3 kayo. Throuple. Triple. Di ba? Parang pinilit yung salita. Parang swingers, ganun. Hindi swingers. Talagang, as in talagang, bugoy na kuy shit. Parang ganun, no? Happy life, happy, dalawa, ang madalas kong nakikitang setup, isang babae, 2 lalaki. Ganon. So, eto nga muna you can bullshit your way out of this kasi probably yung isa dun sa lalaki na yun, cock. Or pareho silang cock. O kaya fetish nila yun. Pwedeng fetish, pwedeng, mababa lang yung self-respect nila o wala talaga at all. Nang weird. I'm not saying na wala kayong kwentang tao. Don't get me wrong. Pero ganun, joke lang. Pero parang ganun na nga. Joke lang. Hindi, ang weird lang talaga ng ganung setup kasi hindi naman, kasi sa Islam kasi mayroon ka lang option na maging polygamous. Nga, di ba sa Islam, mayroon talaga. Pero optional yun. Option yun, hindi siya mandatory. Hindi siya mandatory. No, Muslim ko, dapat marami na kasawa. Yun kasi yung nagiging dito, nagiging... Pang-asar? Tsaka nagiging tawag dito. Basis. Pag Muslim, maraming asawa yan. Ganun nga. Hindi kasi, hindi mo pwedeng i-argue yun kapag throuple kayo kasi hindi naman kayo Muslim eh. Diba?
Catholic kayo or Christian or whatever, tapos ipipilit mo yung ganyan tropol. There's something weird about May that. something mali sa isa sa kanila. Oo. Yun lang yun. Yung isa sa kanila, cock. Imagine that. I love her naman, so let her have sex with that other guy na mahal ko rin naman. Kaya mahal na araw sila pag nakikita nila yung partner nila nakikipag-sex sa iba. Di ba? Parang ganun lang eh. Siguro ganun nga. Pero kasi this time, parang may konting legality pa. Oo. Di ba? Tropol naman tayo. Okay lang yun. Maraming hindi maraming against dun Oo. I'm not saying na they're the worst people on earth. Hindi naman. Pero don't expect people to not call you out because there's something odd about all of this. Ganun lang kasimple yun. It's not evil. It's not evil. But there's something off, I would say. Ikaw ba, prefer mo yun? Hindi. O, di ba? O, kita Akin mo. lang, asawa ko. Puta, pag may asawa ko, akin lang yan. O, tangina, ang firm nun. Hindi. Hindi. Yung ano lang ako, hindi naman ako na-disturb, pero parang, what the Natanga ka lang, no? Natanga ka lang. parang, ha? May ganun? di ba parang, what am I missing here? Saan planet kayo? Yun nga, ang strange talaga na, tingnan mo, magde-develop pa yan. Baka sa susunod, meron ng, baka i-legalize na yung Octopol naman. yung octopol. Mga ganong bullshit. Oo nga, buti na bring up mo yun. Paano pag-apat na sila quadruple? Wait, hindi, polygamous na tawag doon. Pero polygamous. hindi naman kayo Muslim eh. Yun. At saka hindi ko mag-guess ba't pinangaasar sa mga Muslim? Talaga naman ganun eh. Ay, yung culture niya eh. Tsaka optional pala yun, hoy. Mga option yun. Kung ako papipiliin, isa lang. Gusto ko isa lang. Oo, diba? Di lahat. And then, may nakausap kami, babae Muslim. Matagal na to, bata pa. Sabi niya walang problema sa kanya yun. Mamahalin pa rin niya yung guy. Okay. Hindi, tsaka kasi, kaya siya option kapag kaya mo lang. O yun, tingin ko kasi pag sobrang, albaw, mayaman ka na sa Arab country ka, kailangan mo talaga, sila talaga ganun, na nag-aasawa ng marami. Oo, yun para talaga. Ma-distribute ng maayos yung yaman. Ganun. Parang ganun yun eh. Kaya nga kapag afford mo lang eh. Oo, pag afford lang, tsaka optional ha. Pero kung... Malinaw na ha. Ikaw ba? Ano ka ba? Catholic ka, di ba? Roman Catholic. Tamad na Catholic. Lazy Catholic. Kung may ganong option sa inyo, papayag ka ba rin? Kung mayaman ako. Kung bilyonaryo ako. Kaya, okay. Pero kung hindi naman ako mayaman, mahirap magbuhay ng pamilya sa Pilipinas. Dadagdag ka pa ng isa. Okay ka lang. Di ba? Solo ka pa nga lang. Solo ka pa nga lang. Di mo na matustusan sarili mo eh. Mag-aasawa ka pa ng marami. Diba? Ano kaya yung mga first impression kapag sa mga romantic relationships? Naniniwala ka ba sa love at first smell? Oo. Love at first may smell? May mga ganun eh. Meron? Oo, mostly mga babae yung pag natanong mo, paano nagustuhan mo sa boyfriend mo? Lagi kasi siyang mabango eh. Ganun. Okay. May mga ganun. Gets ko na kasi maraming tatakbo sa isip niya. Malinis sa katawan. Mabango down there. Mabango ang puwet. Gago. Siguro ganun kapag nag-ano na sila. Rimming. Gago. Hindi, pero dati rin na-realize ko rin yun eh. May naamoy ako dati. Siya, kaklase ko dati, babae. Maganda rin naman siya. Naamoy ko siya. Attractive nga yung amoy. Pero hindi naman ako na-inlove sa kanya. Kaya yun lang. Di ba may kinuwento ka dati sa akin? May ganun ako nakausap na girl. Tas, maganda siya. Oo. Tapos nung kinausap, sir, saan ko makikita si ganito? Ang bango nung hininga niya. Mas na-attract ako sa amoy. Mas na-attract ako lalo sa kanya kasi ang bango niya. Ganun. Ano kasi pag na-attract ka sa amoy na galing sa katawan, syempre iba pa yung sa attraction mo sa amoy na galing sa bibig ng tao. Di ba? Hindi siya parang bagong toothbrush siya, pero ang bango talaga hininga niya. Amoy strawberry. Nahiya ako sa sarili ko na pag gano'n. Napatakip ka. Kasi magto-toothbrush pa lang ako nun eh. Nakasalubong ko siya sa office. Tapos may tinatanong siya. Tapos, na may hinanap siyang tao. Sabang sasalita siya, natulala ako kasi para ako sinapak nung niya. Ng katotohanan. Ano kayo toothpaste nun? Baka happy. Meron pa ba nun? Meron pa. Happy? May happy pa. Okay. Pero nagagets ko rin kung ba't dati nung bata ako, hindi ko magets bakit may discrimination sa mga may bad breath. Tapos nung nakaamoy din ako ng
kapwa ko, ganun ba? nastan ako sa amoy. Amoy talaga, amoy halit, amoy bibig talaga eh. Almusal mo, tae? Hindi yung parang halitosis na eh. O parang amoy ngipin na hindi maintindihan. Tapos amoy ito yung laway. Ewan ko, sanay ka naman sa mabaho, pero pag bad breath, parang annoying. Ayun naman. May parang nakakainis na parang, mali ko ka sa akin, putangin. Gagi ako nga eh. Pag dito lang ako sa bahay, di ba? Aamoyin ko yung sarili kong hininga. Tatakpan ko yung bibig ko gamit yung t-shirt ko. Kaya amoy akong, bubuga akong ganyan. Putang ina, ang lala. Tututupas ka agad ako. Talagang toothbrush to the max ako. Kasi, paano kung naamoy ito ng iba? Yun ang iniisip ko eh. Mako-conscious ako eh. May iba na walang ganong mindset eh. Wala. Bahala ka, amoyin mo to. Na-imagine mo may green pa na usok kagan sa mukha mo. Kadiri ang puta. Tol, di ka busy. Toothbrush tayo. Yung pa eh. Yung, tawag dito. Yung amoy panis na laway. Yung gano'n. Basta annoying. Yung kapag bagong gising ka. Basta annoying ng bad breath, parang boses ni Bullet Dumas. Pala po. Lang pa kayo marinig niya. Di, okay lang yan. Ano masasabihin ko yung tungkol din sa sa amoy. Ano yung pinaka-strange na naamoy mo sa buong buhay mo? If you ever have one. Pinaka-strange? Pinaka-strange, pinaka-kakaibang naamoy mo. As in, masama? Oo, masama, ganun. Or kahit hindi masama, basta weird lang. Meron ka ba? Bangkay. Ay, gago. Ayun nga, shit. Kasi nangyari sa akin to, parang may dinalo kami sa PGH, mga friends ko nun. Okay. Tapos, may elevator doon, di ba? May sumabay sa amin, may dala palang cadaver. Okay. So, iba yung amoy, man. Goosebumps ako pag naalala ko. Nakaamoy ako nun sa bangkay naman ng hayop. Talaga. Nung naamoy ko yun, nalungkot ako. Alam mo yun. Kasi alam mo nung wala na siya. Tsaka makikita mo may mga scabs na parang namuti na. So dark. Ganun. Tapos, na-attracted ka rin ba sa amoy ng buhok ng babae? Oo. Ako rin. Pag bagong shampoo, gano'n. Tsaka pag long hair, natotoo. Amoy cherry. Cherry lady. Yung down there. Oy! Hindi, huwag natin pag-usapan. May mga batang nakikinig. Gago. Worst odor ever. Siguro nga dati nakwento ko yung amoy durian yung kilikili. Isa pa sa annoying yun, yung amoy ng kilikili na alam ko aware naman sila, pero naamoy, parang pikit pa na lang, patay mali siya. Tang inang kilikili yan. Ano pinahit mo dyan? Tain ng kambing. Yung baktol. Gago. As in talagang parang talagang sinuntok sa mukha pag naamoy mo. Hindi, nakakatawa kasi sa kanila, hindi sila aware eh. Hindi. Naamoy nila yun. Alam nila. Ikaw nga pag inamoy mo sarili mo, puta, di pala ako nag-deodorant. Mako-conscious ka eh. O baka naman hid na sila. O kaya baka condition din, mga kinakain. Ganun. Tangina na parang murder eh, no? Parang they got away with murder. Parang si Zodiac. Ay, gagi, hindi pa natin pag-usapan yun si Zodiac? Si Zodiac. Yun yung pinaka-elusive na serial killer. Hanggang ngayon, no? Actually, may mga lumalabas na report. Alam mo, nauna pang nalaman yung identity ni Jack the Ripper kaysa sa kanya. Confirm na ba yan? Confirm. Jack the Ripper? Confirm na. Barber nga siya. Barber siya? Barber of London. Yung si kasi, sa San Francisco yun, di ba? Si Zodiac. San Francisco Valley, gano'n. Tsaka ang biktima niya, mga couple, no? Hindi, parang may nga siya, parang siyang may dark thoughts sa couple. Ewan ko kasi ang dami ko na nabasa, ang dami ko na napanood tungkol sa kanya. Parang nga siya, parang siyang repulsed kapag may couple. Parang triggered agad siya. Hindi lang naman couple pinatay niya, meron siya pinatay na taxi driver. Ganun. Tapos, parang psychopath lang talaga siya. Hindi, may mga theory nga na baka hindi lang iisa yung Zodiac eh. Diba? Alam mo, naisip ko din yan, hindi kaya grupo sila. Pwede rin Tapos nag-a-assume lang sila ng isang identity para masabi na isang tao lang si Zodiac. Kaya siguro elusive. O kaya elusive, no? Kaya iba-iba yung iba-iba yung parang MO nila. Yung modus operandi nila. Ang weird, no? Parang hanggang ngayon hindi pa rin siya nahuhuli. Hindi, merong isang parang parang na-convince ako dito sa isang taon kay Arthur Lee Allen.
Convincing talaga siya kasi Bakit? kasi Ano? pasok siya dun sa standards na sinasabi ng isang witness. Na Na yung build niya, yung malaki siyang tao. malaki siyang tao, ano siya, mama talaga siya. Oo. Tapos medyo deep yung voice. Talagang match doon sa description, doon sa may findings ng mga police. Talaga? Match siya doon sa findings ng mga police, doon sa mismong witness. Tapos parang kung marami kasi lang cross-examination na ginawa eh. Oo. Tapos ang lumabas, parang si Arthur Lee Allen nga yung probably the best. Anong best nag-hold choice. back sa kanila para hulihin? He's gone. Wala na siya. Wala na siya. Patay na siya. Hindi, tsaka, okay. pero parang na-convince din yung maraming tao na, including me, na baka siya nga yun. Kasi after nyo ma-apprehend, tumigil na rin yung killings eh. But still, no, he got away with murder. He still got away with murder. Pati si familiar ka ba kay Mr. Cruel? Hindi. Kasi Australia. Hindi. Yung tangay na gago yun eh. Basically, sa Australia kasi meron silang zodiac doon. Ganun din, serial killer din. Ang nangyayari, ang ginagawa niya, papasok siya sa bahay ng isang pamilya habang tulog sila. Tapos mumolestyahin niya yung batang babae. What? Kikidnapin niya, mamolestyahin niya tapos ibabalik niya. Ganun ginagawa niya. Hindi niya pinapatay. Alam ko may pinatay din siya eh. Alam ko meron din if I'm not mistaken. Tapos ang nangyayari pa is hirap na hirap silang hanapin kung sino siya. Tapos yun, hindi pa rin hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Now. Well, like I think it's like the Zodiac case na meron din silang mga theory, may mga persons of interest. Yun, may mga persons of interest. Thanks. Parang ganun nga. Pero hindi pa rin naman ma-prove. Hindi pa rin ma-prove. Kasi ngayon, pag hahanapin mo siya, Mr. Cruel, ang lalabas lang yung itsura niya na nakamaskara. Talaga? Yung parang drawing lang. Oo. Tapos meron siyang parang buttons for the eyes. Parang ganun yung niya kasi yung costume niya. Tangina. Ang creepy nun sobra. Maraming ganyan eh, yung parang gusto kasi nilang i-taunt yung police. Mga inaasar nila. Inaasar nila, tapos ulitin nila hanggang hindi sila nahuli. Tapos mabobore sila, titigil sila. May ganun eh. Pero ikaw ba, ikaw halimbawa, sa part mo, halimbawa nakahuli ka ng serial killer, caught in the act, kasi talagang nandun siya sa act ng pagpatay niya, tapos napadaan ka, anong gagawin mo? Actually, hindi ko rin alam. Di ba? Hirap eh, no? Kasi hindi ko naman siya hindi ko siya kabisado. Hindi, pero nakikita mo siya na talagang on act na siya, tapos nakita ka niya. Ay, siguro kung meron akong weapon or weapon na hawak ko na or malapit lang sa akin, baka baka i-apprehend ko pa siya. Oo, ako fight or flight na rin eh. Parang, sige, tangina, lumapit ka, bahala na. Hindi kasi kung meron lang tayong legal na paggamit ng baril, babariling ko yun. Diba? Parang citizen's arrest. Pwede yun eh. Pero yun nga eh. Pero lakas ng loob kailangan mo nun. Gagi, kailangan kasing tatag mo yung kasing tibay ng mukha mo yung mga snatcher. Ina mga snatcher yan. Ay, ba't ko nabanggit yun? Snatcher. Daming ganyan ngayon eh. Dami sa lugar namin. Ngayon lang ba? Dati pa. Hindi, mas sila ngayon. Mas makapal mo ka. Minsan pumapatay na nga sila. Ay, gago. Hold upper, snatcher. Malakas na loob. Minsan, mga hablats mananaksak. Tangina. Mayroon ako nakita dati, sa jeep ako nun. Sa tapat ko lang, may mamang nakaupo lang. Tapos, meron siyang kwintas kasi na flashy. Nagulat na lang siya, may humihila. Tapos hindi nakuha sa kanya. Pero nasakal siya sobra. Makikita mo bakat na yung necklace sa leeg niya. Ang gago. Ang dami ko nakitang ganyan. Divisoria eh. Pero yun lang yung unang beses una at huling beses na nakita ko ng snatching. May nakita marami ang nakikita niyan dati. Ang nakasabay ko one time, ganyan din, kwintas din yung nahablot. Babae yun. Nasa tapat ko siya, nasa jeep. Naghihintay kaming mapuno yung jeep saka alis. Ay may biglang sumabit. Kunyari nagtatawag-tawag. Kubaw. Tapos ako, parang tangin, alam ko na to. Di ako, niyakap ko na yung bag ko. Yung cellphone ko, tinago ko na rin sa bag ko. Hindi ako naglalagay ng cellphone sa bulsa eh. Lalagay ko sa bag talaga lahat, pati wallet, pati Tapos nakayakap na ako ganyan. Kasi alam ko na eh. Ayun nga, wala pang 5 minutes. Kinablot yung kwintas niya. Gago. Tapos yung reaction niya ate, parang siyang natangay. Parang, hindi nakakastan yun. Kasi parang nangyari. Hindi mo kasi ni-expect na may mga habulot eh. May nakita ko sa Instagram, naman to, sa trend, hindi ko lang alam kung sa US ba to o sa London somewhere. Basta sa abroad. Yun dun sa may pintuan kasi, nagsiselfone yung babae.
Tapos bago magsara yung pinto, Kinuha na yung phone niya. hinablo, tapos wala siyang nagawa kasi paandar na eh. Ay, may experience akong ganyan. Naasar ako. Oo. Kasi mga sila mga group sila ng babae. Na siguro galing Divisoria. Tingin ko mga mayayaman yun. Okay. Ganon. Tapos parang nag-shopping spree sa Divisoria kasi December na nun eh. Okay. Di nasa jeep kami lahat. Sila nagsi-cellphone sila. Tapos napansin ko may dalawang bata na nag-iikot-ikot sa jeep. Yung sumisipat. Buta, alam ko na to. Hindi ako concern lang ako. Sabi ko, yung cellphone niyo, tago niyo. Baka mahablot yan. Ay, talaga? Uy, tago niyo daw cellphone niyo. Baka mahablot yan. Sabi ni kuya. Siguro man sa akin. Tumingin ng masama. Yung parang nangaasar na. Nangaasar ka ba? Nang mamakpa. Gago. Nangaasar ka ba? Ganon. Tinutulungan na nga So, parang, Cunt. tayo ka piloso mo, nagmamagandang loob na ako. Ginanong ko na lang. Mabuti. Put her in her Sorry place. po. Tangina mo. Sana di na lang ata sinabihan. Para ma-realize mong gago ka. Baka kasi iniisip niya, ka rin. Snatcher ka din. Tangina ka polo shirt ako. Naka-uniform ako ng company namin. Hinatid ko lang yung ex ko sa kanila. Ang Okay. ayos-ayos na itsura ko. Judgmental mga tao di ba? Malay mo naman. Sabi ko si ni kuya, baka daw mahablot. So parang, nagmamagandang loob ako. Wag ka sana ng piloso ko. Sana siniko mo yung mukha. Ano sabi? Kaya simula nun, di na ako nag-aano yung cellphone mo. Hindi ka na nagmamagandang loob. Kasi parang baka imok ka ulit. Parang yung mga lang to Yung parang yung mga judgmental na salesman tsaka sales lady. So, may mga ganun pa ba? marami men. May experience na ako dati niyan no? Dati na kwento mo nga ito eh. Kwento mo nga ulit. Ano ba Isa yun eh. Sabihin ko ba? Bakit ito na nga pinapasabi ko eh. Sa Uniqlo. Okay. Sa Cubao yan eh. May nakita akong polo shirt. Basta ang ganda. Parang pwede siya pang araw-araw ganun. So, tanong lang ako na ba may larger size. Yung si kuya, tinignan ako mula ulong hanggang paa. Tapos? Wala. So, umalis agad. Hindi ka tinulungan. Tapos ako parang, yoko na nga. Tapos simula na sa ako, di na ako babalik dito. Binabody shame ka, no? Oo. Yung parang, sa naman, actually, hindi lang yata ako nag-iisa dito, pero sa Watsons, sa tuwing papasok ako ng Watsons, hindi ko maintindihan, head to toe ako ng mga sales lady dun. Parang siguro iniisip nila laging babae pumapasok doon. Kasi mas marami doon mga cosmetics eh. Baka naman tinatansya ka lang kung bebentahan ko ba ng lipstick to. Pwede. Pero hindi naman to confirm kung ano nga sila. Ba't naman sila aamin, di ba? Pero yung sa Uniqlo sa akin talagang after na-stun ako parang ulo. Hindi, minsan talaga hindi naman laging right ang customer. Pero I get kung bakit may mga magrereklamo rin na customer kasi may mga employer rin naman na bastos. Meron din ganun. Pero sabi nga sa akin ng friend ko na nagtatrawa sa ganun, sabi niya, pwede mo i-reklamo yun. Sana nireklamo mo. Pwede mo i-report sa manager. Sino manager mo? Kasi inedtotoo ko nito eh. Hindi ko nagustuhan yung action eh. Pwede ka mo sabihin sa kanila yun. Bastos kasi tong hayop na to pero hindi ko na naisip eh. Kaya pag nakakita ko ng Uniqlo ngayon, tangay lang yan. Tangay lang shop yan. Gaganon kaya. Yun din. Tsaka minsan rin yung mga kapwa mo customer. Judgmental din yun eh. Minsan may mga ganun. Mafe-feel mo na lang eh. Hindi naman sa paranoid ka, pero nafe-feel mo lang. Money can't buy class, I say. Naman. Kahit gaano karami pera mo, wala kang class sa katawan. Ito nga, you're a piece of shit. You're an asshat. Ito, prime example ng mga money can't buy class na actions. Starbucks, itatambak lang sa kung saan. Starbucks na kape, na yung cup, kung saan-saan lang tinataboy. Gago ang puta, kung saan-saan lang tinatapon. Alam mo yung Starbucks Antipolo na yun dyan? Ang dami ng dayok-dok na. Binanggit pa yung branch ang puta. Hindi, kasi totoo naman eh. Ay, dati pala nabanggit mo nga rin to. Diba, kaya na annoying. Hindi kasi meron din namang kaso na ganito, 'di ba? Yung kailan lang 'to eh. Yung pamilya sila na yung ayaw nila nagse-serve yung lalaki. Ang gusto yung yung sa seafood shit ba 'yon? Yung may shovel. Yung nagte-trending yun lately. Tapos sabi ko, bakit kaya ayaw nila nung lalaki na nagse-serve? Tapos yung pala, nire-request nung lalaking family member na babae yung mag-serve. Yung sexy daw ang mag-serve. Para pag nag-shovel siya, umaalog yung boobs. Ganun ba yun?
Tayo na, ano, sa, ano, Ang loser, gagi. hindi, alam ko tomboy yun eh, yung sa malulungkot ako niyan, yung ganon. Yung ba? Oo, butch yun eh, alam ko. Okay, Dyke. Dyke. Nakanaawa ko dun sa lalaki kasi parang ginagawa lang niya yung trabaho niya. Tapos sasabihin sa'yo, kuya, ayokong ikaw yung mag-ano. Oo nga, ang kupal nun. Parang, Alam, sabihin na natin na karapatan ng customer yun. Pero tangina, wala kang kaklas-klas sa katawan. actually, oo. Di ba? May karapatan ka konti, pero... karapatan. Sige, karapatan yun. Mag-request kayo ng other server. Pero do it in a nice way na lang. Hindi, pero... teka lang. Nagbabago isip ko dyan. Magre-request ka ng ibang server on what grounds? Kasi hindi mo siya tripe. Yun pa, di ba? Hindi siya maganda. Hindi siya pogi. Ang kupal mo naman nun. But still, ano nila yun eh. Right pa rin. Karapatan pa rin nila yun. Pero at the end of the day, wala pa rin silang kaklas-klas sa katawan. Oo nga, parang... dayok-dok nga. Yun yung tatatak sa tao, yung kakupalan mo. Wala eh. Nakaipon ng konti eh. Oo nga, actually. Naawa ko dun sa server. Nakahawak lang ng 10K. Feeling big time. Ang judgmental, pero totoo eh. Yung mga comment nga dun, yung sasama eh. Pag nabasa mo. Actually, yung comment section... Derogatory sa mga derogatory dun sa... Mga ano? Sa tomboy. Huwag na natin sabihin. Masyado nang masama eh. Bihin mo, baka di mo pero sabi nung isa dun, yung malulungkot ka talaga kasi wala kang edits. Gago. Grabe naman. Ang kupal. Hindi, totoo naman din kasi. Pero ano yun eh, sobrang ad hominem na nun. Masyado nang derogatory. Pero basta parang, karapatan nyo yun, pero sana do it in a nice way. You can't do it in a nice way actually. Hindi parang, okay sabi na, kuya pwede iba yung, kaya request mo pa lang dun sa pa lang. Sa counter? Sa counter pa lang, o kaya dun sa main nyo. Anyway, ilang naman yung take ko eh. Na... Parang lame nun, tangina. I have a hot take for today. Kung ako nandun, putayaan nyo siya. Gusto ko na mag-seafood. Yung pinunta ko dito eh. Ano ba yung seafood na buffet ba yun? Parang ganun yata yung... Umay. Hindi ako fan ng seafood talaga. Bakit? Okay naman ah. Hindi, mangilan-ngilan lang, pero yung ibang mga... Ayoko na nga lang ng hipon kasi bad sa dugo. Hindi. Naka-high blood eh. Ewan ko, piling-pili lang yung mga trip kong isda eh. Tapos yun na, doon ako mag-stick. Nung magro-rotate lang. I have a take. Dati ko pa gusto i-bring up to eh. Anong hot takes mo? Okay, here's my take. Jingles, political or non-political, should be outlawed. Should be banned. Bakit naman? Okay naman ah. Ito kasi yan. Depende sa jingle. Hindi depende sa jingle. Bakit? Hindi sa akin ako okay lang. Sige, explain. Take ko lang to. Take mo lang. Huwag mo kong patayin. Hindi kasi pag kumanan, may problem dyan, joke lang. Hindi, ito lang yung take ko kung bakit nasabi ko yun. Na, yun nga, political or non-political jingle should be outlawed, should be banned. Bakit? Kasi psyop yun eh. Paano psyop? Manipulation yun eh of one's understanding or one's behavior towards a person or anything. Kasi parang kinokontrol mo yung mga tao na, boto nyo to, may jingle. Ganun yun eh. Hindi siya conspiracy shit hindi siya ganun. Parang part lang ng nila yun, ng marketing. Ganun. Pero yun nga, depende sa jingle. May mga jingle na kailangan talagang i-outlaw eh. Yun nga, manipulation kasi. Sobrang, parang sinishift nila yung ideas mo. Parang sinishift nila yung thinking mo para ma-manipulate ka, ma-persuade ka. Hindi depende na lang sa'yo yun. Kung firm ka sa mga iboboto mo or firm ka sa mga pupuntahan mong lugar, hindi ka na-affected sa ganun. Yun nga lang sa SM eh. Di ba dati may jingle yung SM? We got it all for you. Bullshit naman kasi wala naman lahat dun. Ayun yung part ng marketing nila eh. Pero kung alam mo lang, kung di ka na-affected sa ganyan, parang ulul mo, bullshit. Hindi, tsaka nakaka-trigger kasi it makes me hate the person even more. Okay. It makes me not want... Understood. Pero sa akin, sarili yung take, parang, kung ganun pa-apekto dyan. Yun nga, kasi ako, para sa akin, it makes me not to want to support you anymore. Or any longer. Take mo yun. Take ko yun. Hindi ko sinasabing ganun din kayo. Pero alam mo, pinaka-annoying na jingle na rinig ko ngayon. Okay. Sa Robinsons. Ano? Sa Ben and Ben. Robinsons mo! Wag lalo na pa ulit-ulit. Robinsons! Mom! Ayaw kasi ipakanta.
Hindi, for me lang yun that's just my take. Don't villainize me, please. Please. Wow. Gusto ko jiggle lang mo sa Santa Lucia eh. Ano yun? Pero Santa Lucia. Sa LSS ako dati. Is grand mo. Di ba? We're so cringe. Ganun lang yun. Tayo na yung gagawa ka na jiggle na high notes, Ben and Ben pa yung kukunin mo. Gago ka ba? Gagi, nakita mo, napanood mo. Hindi, napanood at napakinggan mo ba yung jingle kay Kibuloy? Yung kay Yung inako kay Omar Baliw na beat. Omar Baliw to. Utang ina, nang Ang gigil ako. blessing, ipamahagi. Tang ina mo, makulong ka sana, gago. Hindi, tsaka ang gago kasi ng mga jingle dito sa Pinas puta. Basta di man lang hingi ng consent kay Omar Baliw. Hindi man lang binili yung rights. Kaya parang, gagamitin namin sa jingle yung kanta mo. Magkano ba? Di ba? Yung gano'n? Hindi, magigets ko pa siguro kahit paano lang. Yung mga jingle na original from the start. Yun. Understood yun. From the beat to pero yung the lyrics. kukuha ka sa ibang kanta, yun nga. yun yung i-outlaw. Yun din. Dapat lahat i-outlaw, I would say. Hindi kasi nga ang kupal kasi dati nakarinig ako ng nung jingle na ginamit yung beat nung Smack That ni Akon. Si Frankie, iboto nyo. Si Frankie, iboto. Alam mo nakakainis niya yung tuwing umaga maririnig mo pag election period. Gagi. Alam mo sa sarili mong hindi binayaran yung original artist Kasi abroad yung kinuhaan nila ng music para para gamiting beat sa political jingle. Tangina yung kay Kibuloy, di pa nananalo, nagnakaw na. Kaya napaka-bizarre. Ang blessing pumahagi daw. Leche. Gago, makulong ka sana. Tangina mo. Yun ang prime example ng psyop. Putang ina talaga. Pero wala namang natuwa Maliban sa mga believers niya. Wala manipulado na yung mga yan brainwash nga. Yung isa kong gusto i-bring up. Medyo brainwashy. Yung political tsaka non-political jingle. Basically, yung mga jingle, annoying lang talaga. Annoying siya tsaka para siyang kiss-ass songs. Basically, pinupuri mo lang yung tao may jingle. Tsaka yung repetitive shit na iboto. Yun yung nakakainis number 44 sa balota. Di ba alam ng mga PR nyo, mga aspiring candidates na pag mas cringy yung jingle nyo, mas lalong di kayo iboboto. Oo nga Yun nga ang gusto ko i-point. Kapag cringe yung jingle mo, mas lalo kang hindi dapat iboto. Lalo kaming maiinis sa inyo, kaya hindi namin kayo iboboto. Mas lalong dapat hindi ka iboto. Ang ina mo ka. Tapos babawi ka pag nanalo ka na. Nakakatawa no? Nakakatawang nakakaasar Iboto. Si Frankie, iboto nyo. Tapos alam mong kasinungalingan yung mga sinasabi sa jingle. Kasi diba may malasakit. Doon pa lang wala na. Mahal ang mahihirap. Iaangat ang buhay ng Pilipinas. Ang galing-galing mo talaga. Idol kita. Break it down. Smack that all on the floor. Blessing ipamahagi. Utang inang Kibuloy. Tang na mo. Kadire, tang na mo. Nakakainis ang puta. Diba? You see my point? Imagine yung pakiramdam ni Omar Baliw na naririnig niya. Sila ni CLR, no? They were robbed. May reaction siya dun parang tangina naman di ba na nagsabi narab hindi na ako nagulat na mayroong mga nagnanakaw ng bit abroad nga. Gaya na sinasabi ko kanina. Kasi nga yung rights. Kasi babayaran pa. Tsaka saglit lang gagamitin yun daw. Yun nga hindi rin siya hindi siya tawag dito, hindi siya fair use Gawa na lang silang sariling jingle. Tsaka gagi ang higpit ng copyright law sa music. Sobra. Mas mahigpit pa sa video. Gaya, alam mo, since malapit na yung election, wala pa akong naririnig na na political jingle yung kikibuloy pa lang. Actually, oo nga. Parang hindi na rin sila gumagamit masyado. Siguro na-realize nila cringe. Tsaka walang pakialam sa copyright kasi itong bansa na. Wala silang alam dun Ako may alam sila o meron. Ako naging aware lang ako dahil sa ganun. Dati kasi diba sa YouTube nagkaroon ng fair use problems. Yung copyright law, ganyan, pinaglaban nila yun. Hindi kasi ang copyright law talaga, bendable siya when it comes to videos. Kasi siya parang informative, ulitin ko, information siya na kailangan i-present mo visually. Si yan, di ba? Sila H3. Dati si H3, si Your Movie Sucks, si YMS. YMS. Si Adam, si YMS. Yan.
sila yung mga nagde-defend na hindi, fair use to kasi under the law of the United States, pasok yan na pwede mo gamitin yung mga video. Pero kapag music, ibang usapan talaga eh. Gumamit ka nga lang ng... Lalo na inalter mo yung lyrics, tapos ganun yung beat, ganun yung beat, yung melody. Lalo na kapag gumamit ka ng 8 seconds lang ng audio. Good. Bayad ka nun, dapat. You're good as dead. Ganun, you're just done. Ganon sila dun eh. Dito wala eh, puta. Di alam ko kahit paano dito ini-impose pero kasi wala tayong hindi ko alam kung meron na pasang law para dun sa copyrighted material sa Pinas. Kasi yung ina-apply dito na copyright law from abroad eh. 'Di ba yung nangyari dati kay sino ba yun si yung Budots na Muslim? Yung Selos. Si Selos. Yung kay Lenka. Yung kinuha niya yung kay Lenka, yung tempo, yung melody lahat. Yung Trouble is Troubles, whatever. I forgot the song. Ang bilis nag-trending yun. Ang bilis din nawala, no? Dapat ganun. Oo. Ilang naman yung take ko. Sobrang tatawa ako sa'yo. Medyo against ka pa nung una. Pero nag-gets mo ba ako nung afterwards? Ayaw mo nun, may debate. Inanit. Nag-debate na ba tayo dito? Yung ngayon pa lang. Mala Piers Morgan uncensored. Hoyop. Nanonood ka ba nun? Ang toxic ng show na yun eh. Hindi ko siya kilala. Grabe yun, talk over. Nagpapahinga muna ako sa mga podcast recently. Kahit sa mga local, parang nilalayo ko muna yung sarili ko. Talaga? Kasi nagkakaroon ng parang nagkakaroon ng unseen pressure sa akin. Ganun. Recent din ako nakikinig masyado sa Cool Pals. Ano na? Sorry? Hindi na ako masyado nakikinig sa Cool Pals. Parang dinistant ko muna yung sarili ko. Okay lang yun. Hindi, wala namang pilitan eh. Tsaka hindi ka naman masamang tao kapag tumigil ka na muna. Minsan may mga creators nga ako na fina-follow. Tinigil ko muna pakikinig. Kasi parang masyado na maingay. Kailangan ko na mag-detoxify. Tsaka isa na lang yung kino-cover nila minsan. Isang topic. Naka-boring minsan. Hindi naman sa boring, pero I just need to take a break. Parang muna, kayo muna dyan. Minsan kasi pag may mga pinapanood akong content, nagagalit lang ako. Yun pa. Isa pang reason yun. Yung parang parang imbis na mag-enjoy ka, na-stress ka pa. Ayun nga eh. Parang nagagalit ka sa isang tao to. Nagagalit ka sa tao. Hindi ka naman niya kilala at di mo rin naman siya kilala, di ba? Pero nagagalit ka. For what reason? Yun nga eh. Actually ako minamanage ko pa rin yung temper ko. May bad temper din ako eh. Halata naman, di ba? Pero tinatry kong ayusin sarili ko. Di naman tayo perfect dito. Pero hindi ako nananakit. Ako lang yung sinasaktan. Ew! Tag-ina mo. Ew! Tag-ina mo. Humuhugot. Hindi naman, wala sa karakter ko yun, gagi. Hindi ako hugotero. May mga kilala ka pa bang humuhugot hanggang ngayon? Meron at ang cringy pa rin. Mga subtle lang, di ba? Hindi naman masyadong Ito, subtle nga lang to. Di ba nga, hininaan ko pa yung boses ko. Okay lang naman yun. Hindi naman sila masamang tao pero ang cringy pa rin. Dude, teka, maiba nga tayo ng topic. Napansin ko to nung last time na lumalabas-labas ako. Feeling ko lolo ako. Kasi ako lang yung naka-earphones na may wire. Yung karamihan sa mga kasabay ko naka-airpods. Sabi ko, what the fuck? Para akong galing sa 1960s tapos sila 2010s. Ay, 2020s, ganun. Hindi ako nag-earbuds din ako eh. Pero ang ayoko disadvantage lang ng earpods kasi hindi mo na mamalayan, nalaglag na pala. Ganun. Kaya minsan nagdi-disconnect sa Bluetooth. Leche, ganun. Kaya bumalik ako sa wired earphones. Kasi nalalobat din. Tsaka tuloy-tuloy kahit saan ka mapunta. Tsaka mararamdaman mo pag nawala kasi biglang may gumaganon-ganon sa gilid. May nagdadangle sa harapan mo. Okay lang ngayon, hindi ka naman matanda doon. Mas prefer mo lang yung wired kasi mas handy. Dude, kasi ako lang yung naka-earphones talaga. Na may wire. Ako lang kahit ngayon sa LRT, dami ko nakakasabay na ganyan, naka-earbuds. Tapos minsan ang lakas pa. Okay. Yun na yata yung uso ngayon eh. Tingin ko sumasabay lang sila masyado We sound like old farts pero... Yun nga lang, parang feeling ko sobrang sobrang out of touch ko. Sabi ko, dali lang, am I missing something here? Hindi ka naman nag-iisa. Marami pa rin ganun. Hindi, sobrang bihira lang, men. Kahit yung mga mukhang mas matanda pa sa akin, naka-airpods na rin eh.
Ewan ko, sa kanila kasi, yun nga kasi ano pwede mo siyang ibulsa, hindi ka na pag tiligpit mo, i-rolyo mo pa. Oo nga, medyo hassle din kasi Diba? actually. Ayun kasi, sasalpak mo lang, automatic connect sa Bluetooth mo. Ako kaya hindi ko siya prefer yung AirPods, yung wireless earphones. Kasi yung ear canal ko sa left side, maluwang. Kaya Yun nga nga. panayang adjust ko, di ba? Kaya mahuhulog yun, hindi mo namamalayan. Yung nakakairitang ginamit ko ng earphone siguro yung may rubber. Yung in-ear. Tangin na pagtanggal mo, ew. At saka nakakaano yan eh. Parang Nakakatulili lalo. parang nakakakos pa ng tutuloy. Lagi nakangat tenga ko dati pag may ganun ako eh. Ang weird nga, sabi, ano to? Tangin na. Tapos naglinis ka ng tenga. Parang siyang butt plug, no? Yung mga satel, di ba? You son of a bitch! Di ko ini-expect yun. Hindi, pre. May tunog pa yun pag gano'n. Oo. Ay, ang pangit. Parang butt plug na biglang hinugot eh. Sinimulan mo to eh. Magtiis ka. De, joke lang. Hindi ko lang, dati ginagamit ko yun, pero nung tumagal, ayoko nang gamitin to. Tsaka nasakit sa tenga din nun. Minsan nga pag tinanggal ko yung earphones ko na may rubber, puta naiiwan yung rubber sa loob. Yung ganun pa nakakatakot. Ang scary. Mamaya pumasok sa tenga mo, hindi mo namamalayan. Maiba nga tayo. Hindi naman maiba. Medyo related din dun sa pinag-uusapan natin. Ang sobrang satisfying ng mga video na nililinis yung tenga, no? Yung mga tinatanggal yung lugay. Ang oddly satisfying. Hindi, maraming agree na. Tsaka yung mga nagtatanggal ng blackheads sa ilong. Sa ilong, oo, gagi. Parang kailan, kasi diba ang tatagal ng mga video na yun, yung mga nagpuputok ng acne. yung mga 10 minutes na video, ganyan. Sabi ko, tagal naman ito. It takes forever kasi. Pag pinapanood mo. Parang kang nanonood ng nagpa-pop ng tawag din yung bubble wrap? Bubble wrap. Ganun yung pakiramdam. Pero kung iisipin, nakakadiri eh. Pero ang satisfying, di ba? Hindi kasi pag nakikita mo yung unang itsura tapos versus dun sa result, wow. Lalo na yung mga malalaking blackheads, tinanggal nila. So, ang sarap. Dati nanonood ako niyan sa YouTube eh. Ang weird ko nga eh. Si Dr. Pimple Popper ba yun? Yun, isa yun. Dati, sa cable channel yun, alam ko eh. Si Pimple Popper. Minsan nanonood din ako nun eh. Nakakawala ng stress. Sa una, disgusted ka eh. Parang, walang hygiene. Yuck. Wow, burog. Gagi yung burog. Tanga sa tenga kasi delikado talaga yung pag panayang gamit mo ng cotton buds. Dapat daw sa outer ear lang. Outer ear lang pero ba? May mga, ako ginagamit ko hanggang loob. Sarap. Din eh. Tsaka pinangkakamot. Minsan kasi makatintenga ako sa loob. Dahan-dahan lang palabas yung ko lagi. Yung hugot, hindi papasok. Dati nagkaroon ako ng problem sa ears ko na dumami pala yung yung earwax. Yung earwax. Yun. Talaga nag-build up lang siya. Yung pinatanggal kong sarap. Kasi may ginagamit yung doktor na liquid. Yung ganun. Talaga? Masarap, hindi ko pa na-XP yun. Hindi ka siguro ma-earwax. Ewan ko, hindi ko alam. Hindi, tsaka gagi pag wala kang earwax, delikado. Mabibingi ka rin. Pag sobrang linis ng tenga mo, delikado. Yun nga eh. Ayos sa usap. Oddly satisfying. Hindi, pero no judgment naman minsan po pag madumi yung tenga ng tao. Kasi minsan di mo mamamalayan, nagbi-build up na pala. Mas delikado yun. Lahat naman ng sobrang masama. Yun nga, we were talking about anger before that disgusting topic. Ang sarap. Di ba nasubukan natin mag-bowling this year lang? Tanga na na-imagine ko pag mukha ng kaaway mo nandun sa mga pin. O kaya siya mismo nandun sa mga pin, isa sa mga pin, ang sarap is-smash, no? Di ba yung bowling smash? Nga, nakawala siya ng stress nung nag-bowling tayo. Imagine mo yung mukha nung kinabubusita mong tao, isa sa mga pin. Ibabato mo ng malakas yung bola. Pero tingin ko may mobster na gumamit ng ganung method. Feeling ko lang may mobster na gumamit malamang sila baka mga tropa ni Al Capone. Yung mga gumagamit ng sporting gears para pang patay. Sa mga torture nandun ka sa mga pin. Yung mukha mo nakalatag na ganyan. Tapos gugulungan ka ng mga mabibigat na bola. Yung mga bowling ball. Boom. Tangin na siguro wasak mukha mo dun, talagang obliterated. Patay ka talaga nun. Gagi, isang smash lang. Makatakot kaya yung bola ng bowling. Gagi, pag nabagsak mo nga lang yun, dumadagong. Lalo na yung pinakamabigat
May nakita may kasabay tayo ng dalawang kamay na ginagamit niya eh. Ay, oo. Parang cannonball nga siya. Oo, nakakatakot. Nakakatakot. Pero ano nga siya, therapeutic yung bowling. Try niya mag-bowling, therapeutic. Ano siya, panibago siyang bago siyang sport sa kalan. Sport, yeah. Kasi ang sport ko lang talaga, table tennis eh. Talaga? Ayoko ng basketball, ang boring, tangina. Basketball, pero hindi na ako masyado nagbabalyahan pa. Ano kaya yun? Para mga gagong puta. So, nagkakapikunan. Dyan ako natatawa. Dati pag may mga nakikita ako nagte-trending, mga nagsusuntukang basketball player. Para mga gagong puta. Ano yan? Kapikunan ng puta. Tayo na dahil lang sa laro. Gawa kayo bola, tig-isa kayo, mga punye. O kaya baka na mafia, no? Baka may at stake. Kaya ganun. May nakakatakot na injury ako nakita nun napanood ko dati sa PBA. Si Eugene Tejada. Hindi ko kilala. Basketball player siya. Naupuan Keep going. Naupuan siya ng import sa likod. Okay. As in talagang yung puwet talaga ng player talagang sa spine niya. Ay, God. Tapos angat siya. Tapos nagkaroon na ng commotion. Tapos nakikita ako dun sinasabi niya, I can feel my legs. Shit. So, inakatabi ko, nakatakot yung sport. Tapos ang laki talaga ng umupo sa kanya. Nakalimutan ko yung pangalan eh. God damn. Kamukha niya si Jason Kidd na tumangkad. Dati may nag-trending to dati, college pa ako nito. Ang pangalan ng player na yon si Kevin Ware. Tapos Kevin Ware. Alam ko may ginawa siya jump shot yata yon. Tapos pag landing niya, nabali yung lower leg niya. Yung shin. Ankle? Yung shin niya? Nabali talaga. As in, na-expose yung buto. Sabi ko, what the fuck? Kulang sa calcium yun, kaya ganun. Pero na-disturb ako dun eh. Tapos makikita mo, may kulay red, tapos parang may bone marrow. Pag nakakita ako ng mga ganyan, yung mga nabalian talaga sa... dami ko nakikita. Sa UFC lalo, sa MMA. Si Anderson Silva. Yung sinek-kick siya niya, Sino ba yun? Yung kalaban niya nun si ano yata. Pangalan nun, American. Nakalimutan ko yung pangalan ng opponent niya. Basta yun si Anderson Silva. Basta nag-ano siya low kick. Leg kick. Low kick. Leg kick. Oo. Tapos check kasi yung tawag din pag dinefense. Yung shin niya tumama dun sa shin nung umikot ng gano'n, In-slow mo pa ng UFC. Kaya mas malalang Napanood ko yun. Tangina mas masakit pa pag sa replay, no? Hindi doon sa mismong... Hindi kasi mabagal eh. Kasi slow mo pag sipa, yung shin niya nagtuloy-tuloy yung umikot ng gano'n. Unti-unti kasi nagdi-disorient. Ganun ka eh. Kasi yung mukha mo rin sa slow mo. Yung slow motion na cringe. Yung kay John Jones din, yung yung sino ba yung kalaban niya nun? Ang lakas talaga ng sipa niya. Tapos nanalo na siya. Ini-interview na siya ni Joe Rogan. So napansin ni Joe Rogan, yung yung toe. Bali. As in talagang ganun. Tapos sabi ni Joe Rogan, oh my God, your toes are broken. Kasi si John Jones talaga, tinignan niya. Nung nakita niya, bigla siyang namutla eh. Shit. Gagi nakapanghina yun. Hindi kasi ang weird dun, hindi mo naramdaman pero bali. Hindi kasi wala na yung adrenaline. Tapos nung okay ka na, panalo ka, nakita mo injury ka pala, puta dun magsisink in sa'yo. Oh shit! Namutla siya nun eh. Oh my God, nagano ni Joe Rogan. Dati sino ba yung meron na ako nakita dati sa UFC yung binalian ng shoulder, yung nag-dislocate. Gago yan si Rosimar Palhares. Hindi lang siya, meron pang iba si Nogueira. Dati. Tama ba si Nogueira ba yun? Basta hindi yun, si Rosimar Palhares. Notorious yun sa sa UFC na kahit nagtatap na yung kalaban, babaliin niya talaga. Bakit? Ewan ko nga kupal nga, masamang tao nga. Galit na galit si sa kanya si Dana White. Binana sa UFC yun eh. Ganun. Kasi ganun na lang lagi, it's either armbar o kaya leg lock. Talagang babaliin niya yung tuhod, babaliin niya yung braso, kahit nagtatap na yung kalaban. Tapos hindi mo lang siya mag-apologize. Baka kasi para sa kanya part of the game. Road rage siguro, nag-steroid siguro, hayop na nalungkot ako kay dati, kay sino ba to? Si Cain Velasquez. Di ba yun? Nakulong yan. Nakulong nga eh. Kasi binugbog niya yung... halos patayin niya na yung nang molestia dun sa anak niya. Hindi ko siya masisi dun. Yun nga eh. Yun yung mga warranted na pwede ka mambali siguro. Diba? Yun. Siguro kung kahit ako si Cain Velasquez, ina mo nga,
Hindi ko nga pinapadapo sa lamok yung anak ko di ba? Tapos Mumules siya. Baka worse pa yung magawa ko. ang malala kasi nun sa daycare pa nangyari. Of all places sa daycare pa Di ba ang gago? Yun talaga warranted. Pwedeng gawin ng fighter ng UFC naman bale. Pero outside of the ring. Ay di octagon pala. Sana nga inampas niya sa pader Kinuha niya sa dalawang binti. Pinaseball sa pader. Parang Looney Tunes. Hay nako. Ay, nabalitaan mo ba si The Rock? Ano na naman kay The Rock? Alam, marami tayong issue kay The Rock Ano na naman? Pinag-uusapan naman natin athlete. In this case, an ex-athlete si The Rock. Hindi kasi, nabalitaan ko si The Rock. Ikakast pala siya sa next film ni Martin Scorsese, which is weird. Bakit? Yun nga napaisip. Siguro baka naumay na siya sa mga roles na tungkol sa kanya. Siguro. Yung Martin Scorsese yun Yun nga Hindi mo ako gago ako si Martin Scorsese. Siguro ibibilid niya yun si The Rock. Parang ayusin mo yung acting mo, tang-ina ka. Hindi to tungkol sa'yo, tang-ina mo ka. Wag kang bitch. Ganun. Magpapayat ka ga. Hindi, may isa pang merong isa pang film na lalabas si The Rock. Medyo interesting din konti lang. Yung meron siyang ginagampan ng wrestler din. Tapos, kamukha niya rin yung wrestler na, teka, search ko nga. Baka naman tungkol sa family niya yun. Family? Hindi, parang MMA. Si Vin Diesel yun. MMA fighter yun. Parang ganun nga yung kulot-kulot. Ayun, The Smashing Machine. Sino ba yan? Ang gagampanan niya... Teka lang, tangina ko. Hindi yan wrestler, MMA fighter yan. Hindi wrestler. Mark Kerr. Si Mark Kerr. Yun, MMA fighter yan si Mark Kerr. Hindi naman ako nag-pay attention masyado. Pero nakita ko yung mga stills. Uy, interesting si The Rock. Mukhang seseryosohin niya na ang acting Sana naman. Yun nga. Tangina, naalala ko may isang episode tayo. Tinrush natin si The Rock. Hindi. May isa pa nasabi ko na, di ba pinag-uusapan natin yung nung time na yun kung paano kung yung mga actor na biglang naging presidente. Tapos sabi ko, malay mo si The Rock pang naging actor yun. Tapos sabi ko, teka, actor na nga pala si The Rock. Hindi ko na-realize. May nag-comment nga sa atin nun Grabe kayo kay The Rock. Tapos sabi ko, nga pala, actor na nga pala si The Rock nung time na yun. Kasi di ba may mga tumatakbong actor na president. Tapos sabi ko, mali mo si The Rock pang naging actor yun. Actor na nga pala. Pero tinan natin, baka magbago naman yung... Pero The Rock on a Martin Scorsese film. Interesting. Interesting din. Kasi ang gagampanan naman niya, mob boss na Hawaiian. Mob boss na naman. Hawaiian mob boss. Si Martin Scorsese, gangster films lagi yun, di ba? Madalas. Yun yung forte niya kasi. Wagay. Doon naman talaga siya. May mga iba siyang stories. May iba siyang film na nagustuhan ko, yung The Silence. Yung Shutter Island. Shutter Island. Psychological. Pwede rin siya doon Pero kasi yun yung parang... Sa bagay, kung Samoan na mob boss, pasok nga kay The Rock. Pero wag naman sobrang macho. Hindi, macho pa rin yung tingin ko. Pero baka this time magbago na yung perception ko kay The Rock. Sana. Pero until then, I hate The Rock. He is kind of It doesn't matter what you think. Can you smell? Ang ina mo, nakakaumay. Ayoko lang kasi yung ginagawa niya na Tang ina mo, nakakaumay. Ayoko lang kasi yung ginagawa niya na yun lang talaga siya. He's playing as himself. Tangina, wala kasing range Tangina dyan. Pero na siya sa gangster film dati si The Rock. Okay nga siya dun yung Alin? Yung... Talaga? No Pain No Gain ba yun? Ang title Pain and Gain? Pain and Gain, yung... Gangster film ba yun? Para sa akin. Kasi naman sila nun, mga criminal sila nun Crime affiliated, Tapos crackhead siya dun. Crackhead na bobo. Okay siya dun Crackhead na bobo. Okay siya dun. Pero yun nga, marami kasing wrestler na biglang naging actor. Pangit umacting talaga. Para sa akin, ang pinakamagaling na actor ngayon na galing sa WWE, Batista. Yeah, same. Kasi hindi siya maarte sa role. Hindi tsaka siya yung nag-a-adjust dun sa role. Seryoso nga niya. Kaya pag any Batista film na he's in. Any film that Batista is in, I'm in. Si rin naman, si John Cena. Si John Cena din. Ano yung pinaka-worst na nakita kong umacting na wrestler? Stone Cold. Hindi lang yun. Si Triple H. Si Triple H. Hindi lang yun, si Hulk Hogan. He's the worst. Holy shit. In and out of the ring, he's the worst.
Tangina. Pasa racist. Oo nga, racist nga nung gago. Pasa racist. At saka ano siya may pagka-sex pest din siya. Parang, at saka ano siya, meron talaga siyang, tawag dito, meron siyang prejudice, napansin ko. Prejudice siya eh. Ang kupal. Anyway, we should go now. Okay. Ayan, salamat everybody. See you next time. We're out. Give me a hell yeah!